Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Andito naman po tayo sa aking My Reality Channel TV upang pag-usapan po natin lahat ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa Biblia, ang malalalim na salita ng Biblia na baka mamaya hindi nyo pa na ituturo sa inyo o hindi nyo pa na didinig sa iba. Yan. Pero bago po yan, shoutout muna dito sa mga followers sa New Jersey. Kala dito po kay Ma'am Minda Moya Agbon at din dito po sa Maynila, dito sa Salis Baluyos, si Adel Villa at ang mga suki ko pong mga taga-subaybay, si Ato Plantilla at si Albert Gardner. Hirap ko pisay din ang apelido nito kasi foreigner eh. Ayan, sa oras po ito, excuse me po, sa oras po ito ang topic po natin ng banal na espiritu ng Diyos. Ayan, ano po ba ito? Ayan, banal na espiritu po, tandaan nyo, no? Ay, kasi marami po dyan na parang akala lang nila, basta ganun lang yung words na yan, banal na espiritu ng Diyos. Pero yan po hindi po basta-basta. Ayan. Okay, para yan, umpisa na po natin, no? Mga reliyon po ngayon na nagkalat, mababasahan nyo, mga inaaniban, hindi ko na mabilang kung ilang reliyon ang mga maanib sa mga ganyang na Trinitarian, na ako, si Jesus, na si ang Ama, si Jesus, at ang Banal na Espiritu ay isa. Yan. 3-in-1 po yung paniniwala nila na ang Ama, Anak, Espiritu Santo ay iisa. Ayan. Pare-pareho po sila nagtataglay ng kapangyarihan. Pero isa lang silang umiiral. Yan. Marami pong reliyon na ganyan ang paniniwala eh. Hindi ko na po babanggitin. Baka mabas pa tayo eh. Ngayon, patunayan nga po natin kung ano ba itong banal na espiritu na Diyos na sinasabi sa Biblia. Ayan. Sa binabanggit po ang banal na espiritu, ito po hindi po ito hindi po ito persona. Para mga kaya nga sabi ko nga sa kanila kung banal na espiritu, kung Ama, Anak, Espiritu Santo, iisa, bakit ang Ama may pangalan? Bakit ang Anak may pangalan? Bakit ang banal na espiritu walang pangalan? Parang pumabalagay na tatlo nga sila na bumubuhay sa isang pagkatao. Yan yan po hindi na rin bago. Sa ancient world po ng mga nakaraang panahon, mga nakaraang libong taon po, tumira na po yan eh. Meron po akong picture niyan, tatlo na yun, wala lang, hindi ko na makita. Sila Osiris, tatlo po sila na parang ang mukha Egyptian, ganun po sila. Yan, pwede po yung mga kung makikita nilang, pero hanapin ko, papakita ko sa inyo. Diyan po nakumpisa yung Trinity na hindi mo mababasa sa Bible. Trinidad, Santissima Trinidad. Yan, marami pong ganyan religion yung nagkalat. Ay isa sila. Ayan. Ayon po sa Biblia, sa aking pagsasaliksik, ang banal na espiritu po ito po yung active force. Kapangyarihan po ito ng Diyos. Yan. Kapangyarihan po ng Diyos. Kaya nga po sinasabi niya, the God Almighty. The God Almighty. Kapangyarihan po ito ng Diyos. Tinataglay ng Diyos lang. Ayan. Binabanggit po ito yung sinasabing pinagiging maging at nagiging maging. Ang tawag po dyan Yan. Ito pong banal na espiritu ng Diyos. Ito po yung lakas niya, yung puwersa ng Diyos. Yan po yan. Hindi po yan persona. Kapangyarihan po ng Diyos yan na kapag gusto niyang gunawin ng Sodoma sa pamamagitan ng banal na espiritu, kaya niyang po gunawin ng Sodoma. Ayan. Ganun din po yung nung pagka-dulo niya kay Noe. Puro po yan kapangyarihan po ng Diyos ang nangyari dyan Ayan, mga powerful ng Diyos. Yan. Hindi yan po talaga persona na tinuturo ng iba na nililigaw lang ang marami. Ayan. Yung banal na espiritu, kung anong gustong gawin ng Diyos sa mundo o sa tao, nagagawa niya. Yan po yan. Kaya nga Almighty, the God's Almighty. Yan. Yan po ang kapangyarihan ng Diyos. Siya lang po nagtataglay niyan. Sa totoo lang. Kababasahan sa Biblia na
na yung kapangyarihan ng Diyos, yan po ibinibigay lang niya sa Ama, sa Anak, sa ating Panginoong Kristo, ang kapangyarihan ng Diyos. Minsan po yan ipinahihiram niya, pinapagamit niya po sa ating Panginoong Kristo. Yan po yan. Kagaya po ng mga milagro ng ginawa ni Jesus, hindi po niya yan magagawa kung hindi po yan pinahihiram sa kanya ng Ama. Siya na nagsasabi po na, Ama, hindi ko kayang gawin ng isang bagay. Bali ba ipagkaloob mo sa akin ang kapangyarihan na yan. Ayan. At marami na po tayong prueba na ginawa ni Jesus yan. Dahil siya po ay nagkatawang tao. Yan. Umiral po siya bilang tao. So ang tao, siyempre po, wala pong kapangyarihan ng mga nagawa ni Jesus na tataglayin ng isang ordinaryong tao. Kundi po yan na kapangyarihan ng Ama na binigay sa kanya. Ayan. Kaya nga po pinagiging maging at sinasabi po dyan, kung gusto niyo halimbawa po, gaya sa mga mangingisda, na walang mahuli ang mga mangingisda ng mga alagad niya. Di po ba ginawa niya na sa dagat napakaraming mga isda? Yan, yun po yung kapangyarihan ni Jesus. Nung nagpagaling po siya ng mga bulag, yan, pinapanalangin niya muna Ama sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na mapagaling ko sila. Hinihiling niya po yan sa Diyos eh. Kaya po yung mga bulag, mga pipi, mga inaalihan ng mga demonyo, kapangyarihan po ng ng Ama na tinataglay ni Jesus. Yan, na pinapagamit sa kanya. Yan po yan, Banal na Espiritu. Binuhay po niya si Lazaro. Yan, kapangyarihan po ng Ama yan. Lahat po ng mga bagay na mababasa niyo sa Bible na ginawa natin Panginoon Jesus, hindi niya magagawa ng tanong sa kanya lang kung hindi po sa pamamagitan ng Ama. At lahat po ng ginagawa ni Jesus, hinahabilin niyo muna po sa Ama, patnubay muna po ang inihiling ni Jesus bago niya magawa isang bagay. Although kasi nasa katawan tao siya eh. Kaya nakaramdam naman din siya ng uhaw, gutom, tinuli. Yan po, dahil sa ordinaryong tao po siya na nagkatawang tao, hindi po tao, nagkatawang tao. Yan, kagaya ng pinililiwanag na iba, si Jesus basta tao lang, hindi po. Yan. Marami pa pong mga kapangyarihan ang gumawa siya ng alak. Yan. Lahat po yan eh, tinataglay ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na sinasabi niya. Ayan, mga alagad niya natin Panginoong Hesus, pinahiram din niya eh. Ginawaran niya din ng Banal na Espiritu. Kaya kita niyo yung mga alagad, nakapagpagaling na may sakit, nakapagpakain na nagugutom. Dahil po yun sa Banal na Espiritu na kapangyarihan ng Ama at tinataglay nila na binigay sa kanila ng ating Panginoong Hesus. Pansamantala. Ayan. So hindi po yan, mali po yung mga aral ngayon na ang Ama, Anak, Espiritu Santo, iisa. Mga ano po yan eh, mga obsolete na. Mga lipas ng mga aral po yan pero ngayon umiiral pa rin dahil sa ancient Zeus, Osiris, tatlo po yun eh na tinataglay pa hanggang panahon ngayon. Ayan, yung aral na po yung Trinitarian. Ayan. Ayan. Kaya nga po minsan eh, baka aanohan nyo ng Banal na Espiritu, marami pong naliligaw dyan eh. Pag sinabi po niya lindol eh. Pamamagitan niya. Sinabi niya magdidilim ang araw eh. Kaya kapangyarihan po ng Ama yan na hinihiram natin Panginoon Jesus. Although minsan kwento ko na sa inyo to, di po ba? Meron mga isang grupo, mga matatanda, sumakay ng bus, nasa bintana po ako ng bus. Ang sabi po ng matanda eh, dinilecture ako habang umaandar ang bus. Papunta ako ng crossing, papunta sa Sangandan pa uwi. Sinabi ba naman sa akin eh, na Ama, Anak, Espiritu Santo ay isa. Sabi ko wala pong Trinity sa Bible. Sabi niya, oo, wala. Sabi niya, alam ko, sabi niya. Sabi niya, sige nga na ipatunayan nyo na iisa ang Banal na Espiritu. Sabi niya, gusto niya ko na muna, hiwalayin ko po yung Banal na Espiritu at Ama at ang Anak ay isa. Sige nga patunayan mo. Sa buklatin niyo po yung Mateo 3:15, 16, 17. Basahin po ninyo, no? Siya na po bumasa. Sa 15 po. At ang mabautismo niya si Jesus sa Ilog Jordan. Asan po si Jesus? Nasa Ilog Jordan.
Sa 16 po, kapag dakay, bumababa ang banal na espiritu na parang kalapati sa kanyang ulo. Ayan po, asan po yung banal na espiritu? Parang kalapati, bumababa sa kanyang ulo. Ayan po yan. Sa 17 po, at ito ang ama kong kinalulugdan. At nagsalita ang ama sa langit, ito ang anak kong kinalulugdan. Iisa ba sila? Alam nyo, nangyari, bigla sila nagbabaan eh. Hindi nila kayang baliin yung sinabi ng ulat sa Mateo eh. Na ang Ama, Anak, Espiritu Santo ay isa. Puro persona. Na isang Diyos. Ang linaw-linaw, si Jesus sa Ilog Jordan. Babautisman, Juan Bautista. Pagdakay, bumababa ang kanyang banal na espiritu na parang kalapate. So, dalawa na po. Doon sa 17, at ito ang anak kung kinalulugdan, sabi ng Ama. Ang Ama po nasa langit, ang banal na espiritu bumababa, at si Jesus po nasa Ilog Jordan. So, hindi po hindi sila nakakibo. Siguro sa kahiyan na lang, bigla sila nagbabaan. Ayan sinasabi ko po yung mga aral na kumakalat noon pa hanggang ngayon. Mga Trinitarian, mga Trinity na nililigaw ang mga tao. Ayan, hindi sila nagsusuri. Basta sila alib lang para dumami ang miyembro. Ayan. Kaya rin din po yung Ama at ang anak isa. Tinalakay ko na po yan. Nasa YouTube channel ko po yan. Andun po liwaliwanag ng pagkapaliwanag ko po dyan. Ayan. So, balik po tayo sa banal na espiritu ng Diyos. Ito nga po yung maniniwala ba kayo? Sabi ko sa inyo, no? Hinuli ating Panginoong Hesus, so siya'y parurusahan nila Pilato, nila Yun. Doon po sa pangyayari na eksena na sinasabi ni Jesus na talaga namang hampas, dinuran sa muka, nilagyan ng koronang tinik. Talagang po yun sa pagkataong tao ni Jesus, naramdaman niya kung gaano kasakit. Ayan po yan. Kung nasa kanyang banal na espiritu ng oras na yun, ba't niya kung gagano'n yun? Sa magic ko lang, patay kayong lahat Nung araw pa lang na hinuli natin Panginoon Jesus, unti-unti na po inalis ng Ama ang kanyang banal na espiritu kay Jesus. Ayan. Hanggang sa po siya nabayubay at nung naghihingalo na sa krus, bakit ang sabi niya, tumingala siya sa langit, Ama ko, bakit mo ko pinabayaan? Isipin nyo, kay isang anak, sinisintang anak, nagsalita lang, Ama ko, bakit nyo ako pinabayaan? Kasi sa oras po yun, inalis po ng Diyos ang banal na espiritu sa kanya Tinignan po talaga kung hanggang saan ang ating Panginoong Hesus sa Ama. Tinignan po talaga ang loyalty niya. Kaya tinanggal ang banal na espiritu. Naging ordinary siyang tao. Kaya naman po, nung tinanggal po, naramdaman ni Jesus sa sakit lahat hanggang sa paghihingalo. Sabi niya, Ama, ba't mo ko pinabayaan? Tinanggal po ng ating Ama ang banal na espiritu ni Jesus. Ayan. Ibig sabihin po, talagang sa kahuli-huli ang hininga ng ating Panginoong Hesus. Hindi siya nasumpungan ng pagkakaliwa o pagtangi sa Diyos. Kaya nangyari kay Satanas. Yan po yan. Niwala kayo, no? Nalis ang banal na espiritu ng Diyos. Pero hindi nasumpungan na si Jesus, talagang tapat sa Ama. Ayan. Kaya naman po dito dito po sa Corinto, sa sinasabi po doon, sa pagwawakas ng mundo, binabanggit po doon sa Corinto 15, gaya ng binanggit ko sa inyo na lahat lilipulin na yung kaharian lahat ng kasamaan lilipulin na rito sa lupa ang si Jesus po ang talagang gaganap dyan. Siya po ang spokesperson ng Diyos. Lahat po yan, si Jesus po ang gaganap sa huling mga araw ng mga kaganapan ng Armageddon, makawakasan ng lupa. At sabi pa nga po doon, ang huling lilipulin ng Diyos, nakaaway ay ang kamatayan. Aalisin na po ang kamatayan Papasok na po tayo sa bagong langit, bagong lupa Aalisin na po yan. Ang kamatayan na po ang huling lilipulin bilang kaaway ng Diyos. Ngayon po, pagka po ang lahat napasuko na, ang anak din po ay susuko sa nagpapasuko sa kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Ang ibig po sabihin, pag mission accomplished na po, malinis na ang lupa,
wala nang gagawin ating Panginoong Yesus. Mission accomplished. Yung kanya pong kapangyarihan, banal na espiritu, isusurrender na rin niya po yan sa Diyos upang ang Diyos maging lahat sa lahat. Yan po yan. Yan, linaw po, no, kung hindi tayo mag-aaral, isipin nyo, ang kapangyarihan ng ating Panginoon Sus, isusuko rin niya sa Ama, upang ang Ama, higit sa lahat-lahat. Yan, nasa Korinto po yan, hindi ko na po binasa kasi tatlong teksto lang naman po yan eh. Tsaka nasabi ko na rin po ito ng mga unang report ko sa My Reality Channel. Ayan po yan. Kaya po marami pong naliligaw dyan. Active force, aktibong pwersa ng Diyos. Pinagiging maging at nagiging maging ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Ama. Ayan po yan. Ayan, linaw-linaw po. Huwag kayo maniniwala sa mga turo na tatlong persona sa isang Diyos. Pantay-pantay, walang malaki, walang maliit. Pantay-pantay sila. Mga Trinity, nagkalat po ngayon yan. 3-5 po ng ganyan mga religion ngayon. Ayan, ganun din ang Ama at Anak na iisa. Nagkalat po yan. Ginulo po nila lahat ang Biblia. Ginulo po lang po nila ang aral. Hindi sila nakatulong sa mga tao. Kaya naman po, sinabi ko nga sa inyo, ako wala akong reliyon, wala akong inaaniban. Binigay po ng Diyos ang Biblia para po tayo mag-aral. Ito po ang passport, ang Bible po. Ayan po yan. Kaya naman po sa sinasabi ko sa inyo, mga malalalim ng tinatalakay natin eh. Kaya nga po ako ang channel ko po, reality. Puro katotohanan. Ayan po, hindi ako pwede magsalita ng hindi mga katotohanan sa aking mga pinopost. Ayan. Kaya nagtatanong po sa akin bakit daw ang venue ng pagbablog ko? Ito lang. Ito, pintuan namin. Sira-sira. Ito po. Minsan nakikita kayo may nagdadaan. Minsan umuubo ko. So, hindi ko mapigilan maubo. Ayan. Sipin nyo. Yan po yung katotohanan ng reality. Hindi ko po kailangan maglagay ng magandang venue na kagaya ng iba. Kung ano po kung ito, sa hindi ko pagbablog ko, ganito po talaga ang pagkatao ko. Wala po akong edit dito. Yung iba pagka nasa mid lang, inaalis po yan, ine-edit nila. Ako hindi po. Bakit ko aalisin? Ito ang totoo. Bisa may lumalakad sa likod ko. Nakikita nyo po sa screen. Ayan. Okay lang po yun. So, kasi yun po yung totoo eh. Ba't po ako magtatago? Di po ba? Wala po akong laptop dito. Isipin nyo. Wala po akong mixer. Biblia lang po, tsaka itong mic na pong ito. Ang mahalaga po yung mensahe. Hindi naman po yan mga kapag hindi ko po ginawa yan, lahat po yung edit, lahat po yung pagtatakip, lahat po yan sa ano ko. Hindi na po reality. Nakita nyo binablog ko yung mga natutulog sa kalye, na napakarami nang natutulog. Hindi po ba totoo naman? Pinapakita lang natin na parang wala na katutubong pag-ibig ang mga tao. Hindi po ba? Wala na mga tirahan. Ilang beses na po ako nag-picture ng ganyan. Ako nung makita ko, ina-expose ko po. Yan. Mag-edit lang naman po ako sa mga artista. Siguro naman nakikita nyo. Kasi gusto ko silang makasama kahit pala sa litrato. Di po ba? Ano nyo naman, part of entertainment. Magandang klaseng variety ng pagpo-post. Ayan. Kaya po kung makikita nyo rito, ito lang po yun. Para lang po tayo nag-uusap, nagkukwentuhan. Di po ba? Hindi ko po kailangan magandang venue. Maganda lahat, pagandahin ko pa itong lugar ko. Isipin po ninyo, no? Marami po kasi na nagbablog. Mababasahan nyo po dito naman habang nagsasalita. Nababasa nyo po dito yung diyan yung sinasabi dito. Ayan. Nababasa nyo po dyan yung bawat salita niya. Ayan, nakabasa nyo. Nasusubaybay yung sinasabi. Caption po ang tawag doon eh. Hindi po ako gumagawa ng ganun. Kasi wala po yung focus ng pakikinig sa akin. Although babasahin na lang ng babasahin. Kasi nawawala na sa maganda po yung para talaga tayo nag-uusap. Ayan. Kaya po wala pong caption to ng mga subtitle ng mga sinasabi ko.
Gusto ko ganito lang po yan. Yes. Sabi nga po sa inyo, 20 views. 10 views, okay na. Maraming nakinig at maraming sumusubaybay sa sinasabi ko. Ayan. Ngayon, minsan, naabot na po ako ng 100 views. Salamat sa Diyos. 50 views. Ayan, gaya po ng algorithm ko, naputol po. Sa YouTube po yan. Kung lahat po ng video na papanood nyo sa akin yan, putol. Baka siguro po yung memory ng cellphone ko maliit. Kaya naman po doon sa YouTube channel ko, lahat po yun buo. Kaya kahit ko po na buo po yun. Hindi po tayo magkukwentuhan dito ng walang kabuluhan. Hindi po ako mag-aabalahin kayong makinig kung wala kayong matututuhan. Kung ito po yung mga kwentong barbero lang, bakit pa ako social media? Ginamit ko po itong social media para po sa mga tao. Alam po lahat, maraming religyoso eh. Marami po mga Pilipino religyoso. Mga tao sa buong mundo na religyoso. Pero kung minsan, naliligaw po sila ng mga aral eh. Ayan eh. Sino ba taong ayaw sa Diyos? Maliban sa mga ateista na nilalakay ko na. Ayan. Ibig sabihin na hindi po tayo mag-aaksaya ng oras. Hindi ko po aaksaya ng oras nyo. Kung walang kabuluhan na kasi sinasabi. Ayan. Sabihin, sa new things learn po ang dinadagdag ko po sa mga aral na madidilig sa akin. Kaya awa naman ng Diyos, sa New Jersey, meron na tayong nakikinig sa Tondo, sa Maynila, mga nakasubscribe sa akin yung mga nakikinig sa akin. Sabi ko nga po sa inyo, 20 views. Okay na po yun sa akin. Mahalaga may nagpahalaga. Sa salita ng Diyos, hindi po sa akin. Kaya, totoo lang po ay sa pagbablog na to sa Biblia, mahirap po umisip na iko-content mo eh. Pag-iisipan mo pa yan, i-research mo pa yan, hindi mo basta pwede sabihin dito niya. Pero awa tulong ng Diyos, kahanap po ako talaga ng topic na talaga naman hindi pa tayo tuturo sa inyo. Kaya, tumubaybay lang kayo, may time kayo. Ayan. Hindi naman pumaksaya oras nyo eh. Kaya po ngayon, ang topic po natin, ang banal na espiritu. Naintindihan nyo na po ngayon. Active force, puwersa ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos na pinagagamit minsan sa ating Panginoong Jesucristo para paggawa ng mga himala. Pero later on, isosoli rin po niya yan. Pag mission accomplished na po, ang lahat ng bagay na inatas ng Ama sa anak. Kaya po yan. Kasi nalapit ng kawakasan, ilang beses na po nga binablog po yan, hindi po yan pananakot. Nasa sa inyo po yan. Pero sinasabi po ng Biblia, maiksi na ang panahon. Maiksi na mga araw. Kaya ito po yung panahon na pagtitiis at hindi pa tumpik-tumpik pagdating sa Diyos. So hanggang dito na lamang po. At susunod ko pong i-vlog yung 7 hayop, 7 ulo. Ba't noon tagal-tagal kong ilabas. I-post ang 7 hayop, 7 ulo. Curious po sila eh. Anong klaseng hayop ito? Ayan. 7 hayop, 7 ulo. Ayan. Ang katawan tigre. Yan po. Ang mga kamay alamid. Yan po yun. Pangit na yung puto ni Juan sa Apokalipsis. Ganon-ganon ang makita niya. Kaya papakita ko rin po yung litrato niya para convincing. Yan. Marami na po nag-aabang niyan eh. Ba't di ko pa rin vlog? Ini-research ko pa talaga sa sarili ko yan. Hindi po yan basta-basta, malalim po yan. Pangitain ni Apostol Juan. So hanggang dito na lamang po. Maraming pong salamat sa inyo lahat. Sana huwag kayo magsawa. Sa New Jersey, kumusta dyan? Sa mga mag-alak sa abroad. Sa mga sumusunod na niniwala sa akin. Sana huwag kayo magsawa. Palato Plantilla, po kila Alfred Garner, kay Adel Villa. Lahat po. Ayan. Kay Sabas, na bago pong followers. Ayan. Si Sabas na taga rito sa amin. Ayan. At nadagdagan pa po ng 3 followers. Salamat po. Talaga na kay YouTube channel. Pag putol po ang video na to sa YouTube channel po ako rin to. Doon po buo eh. Salamat po.